John Vic Remulla, nakakahiya ka naman. Pinahiya mo 911 ng Davao City. So ito a little bit of history about tong 911 rescue. Itong 911 rescue is a Western number na rescue na binayaran ni PRRD nung mayor pa siya para sa mga tao ng Davao City. Kasi mas madaling ma-remember yung 911 na number pag may emergency na kesa dun sa mga 232, ano ba yung mga iba-ibang number. So talagang binayaran ni Rudy Duterte yung 911 na number na yan para lahat ng Davaoenyo is madaling makontak ang rescue pag kailangan nila. And then, pasok itong si John Vic Remulla. Ginawang nationalize ng 911. Ano nangyari ngayon? Here's this guy from Taguig. Taguig, of all places. He called 911 for 10 minutes and then walang sumasagot. And then nung may sumagot na, ang sabi lang, wait, while his dad is literally dying. And then while he's waiting, naririnig niya over the phone yung mga tawanan ng 911 sa base nila. Tapos habang nag-CCPR siya, rinig niya yun. And then nang dumating yung 911, walang dalang gamit na maayos to revive his dad. Ito pa ang worst. Nobody took over the CPR. The son kept doing it. Pinahiya, John Vic, ang 911 ng Davao City is highly equipped. We have all of the instruments and apparatus that we need to save someone's life. You took it and made it a national thing, and what do? Kulang sa gamit, hindi maayos sa mga trabahante nyo, pinapahiya nyo 911 ng Davao, nakakahiya kayo. Di na kayo naawa dun sa nangailangan ng tulong, nag-CCPR tatay niya, hindi wala pang pumalit. What in the world are you guys trying to do here? Ang lakas ng mga loob nyo, ang kakapal ng mga mukha nyo na angkinin ano yung mga ginawa ni Rudy Duterte na sabihin yung sa inyo, hindi naman yun nanggaling sa inyo, hindi nyo kayang panindigan, nakakahiya kayo. Alam mo, ang saya namin dito sa Davao ngayon Kadayawan Festival namin. Pero when I saw this, it frustrates me because kami dito sa Davao, ang ganda ng buhay namin, ang sarap ng buhay namin, matiwasay ang buhay namin, tahimik at ang safety namin dito maganda. Yung 911 namin is top notch. Yung mga police namin top notch. And then papasok kayo BBM, John Vic Remulla, sabihin nyo kayo may gawa nun. Mahiya naman kayo, kakapal na mukha nyo. Para ipaalam ko sa inyong lahat, and I don't care what you think, 911 rescue is a Davao City thing. Si President Rudy Duterte ang nagbayad niyan, President Rudy Duterte ang nagpasimula niyan, at nagsimula yan sa Davao City na inangkin nitong si BBM at John Vic Remulla. And ngayon, ano nangyari? Hindi nyo mapanindigan, ano? Ang lakas nyo maangkin ng hindi sa inyo, hindi nyo kaya panindigan. Nakakahiya naman kayo. National government pa kayo? Sa atin mga Pilipino, ewan ko na lang. Kung itong mga ganito, di pa rin mabuksan yung mga mata nyo, sarado pa rin mga isipan nyo, I don't know what's gonna help us. Really, I don't. Kasi halatang halata na lahat ng mga kalokohan na to. At they don't deliver at all their Asan yung bigas na 20 pesos? Saan yun? Hindi natin alam saan hanapin Ewan ko guys. Ewan ko. If you still believe the lies, it's up to you. Pero kami dito sa Davao, we're living a really good life. We live in a really peaceful place. And we have a really good governance here. Ang 911 namin is top notch. And it's functioning really well. Good luck. I think it's time for you, Filipino people, to pressure this government to deliver at all the promises. Nung nagsona si BBM, anong promises ang binigay niya for the future? Wala siyang binigay na mga list of things that he accomplished in the last 4 years that he's a president. Ang lahat ng plano niya is for the future. That's not what state of the nation is. State of the nation, meaning ano ang kalagayan ng bansa natin ngayon, hindi anong plano para sa bansa in 2040. Anong racket pinagsasabi nito? Open your eyes, guys. This is not right. You are being raped as a country. We are being raped as a country. And again, 911 in Davao is top notch. I'm so proud of them. Ewan ko lang sa ibang lugar ng Pilipinas because that's a Rudy Duterte initiative.